Hello everyone, at ito na naman po inyong kapangarap at ang share ko naman po sa inyo ngayon o pag-uusapan natin ngayon ay about dito sa downer cows. Ano nga ba yung mga possible causes, ano nga ba yung prevention, ano nga ba yung treatment. Ayun guys ang pag-uusapan natin in this video. Kaya panoorin nyo po yung buong video para lahat tayo ay matutunan tungkol dito. Andito tayo ngayon sa may springer natin at ito yung kauna-unahan nating downer cow this year. Maghahapoy na kami guys pero iisa pa lang yung downer namin. At panoorin nyo itong videos at marami kayong mapupulot na idea dito and tips. Paano nga ba natin trinitreat yung baka at syempre ito yung isishare ko sa inyo ngayon guys. Pero bakit nga ba na down ang ating mga baka during stage of calving? At ano nga ba yung mga possible cause? Ang down cows ay isa sa pinaka-priority sa ganitong event kaysa sa mga ibang trabaho. Kaya pag nakita natin na down siya, lalo pag hard calver o metabolic problem, siyempre, first ay dinadiagnose muna natin yung causes bakit sila nada-down. At may mga 6 na causes of down cows na isishare ko sa inyo tulad ng calving paralysis. Number 1 yon, tapos number 2 yung metabolic disease o milk fever. Ang metabolic disease ay siyempre include yung milk fever, low potassium, tapos fatty liver disease, ketosis, low phosphorus, and grass staggers or grass tetany kung tawagin. Tapos number 3 naman ay yung infection. Ano nga ba yung infection? Yung toxic mastitis, acute metritis, or acute gut infection sa bituka. Then number 4 ay gut disease, rumen acidosis, bloat or twisted gut. And number 5, injury. Yung injury naman is dislocation, breaks, muscle or tendon ruptures. At number 6 naman natin ay previous illness, yung facial eczema. At dagdag pa sa treatment, syempre hindi naman tayo vet na may mga pagsusuri pa sila na ginagawa dito tulad ng rectal temperature, skin and eyes kung may dehydration, yung mucous membrane kung pale ay maaaring may toxemia siya, ganyan, vaginal check, etc. Sa ganitong cases ng hypocalcemic cows, kung tawagin, ay pag walang response sa calcium na ating binigay sa kanya tulad ng ating binibigay na ito, ay i-consider din natin yung pagbibigay ng additional treatment tulad ng potassium, magnesium at phosphorus ay napaka-importante guys na gumamit din tayo ng ganun. At pag ganitong cases ay syempre mabigyan natin siya ng agad ng metabolic solution itong binibigay nating bag na ito sa kanya. At least 500 mils yung ibinigay natin sa kanya through intravenous IV kung tawagin. Sa vein natin ipinasok o inilagay yung gamot. Pwede din sa other vein at pwede din sa under the skin, depende po sa cases. Pagka medyo malala siya, binibigay namin ay isa sa IV intravenous at isa sa under the skin sa top of the ribs. Tapos ay hindi na magkakaroon ng ibang complication at makikita din natin if there's a chance of recovery just within a few minutes or hours. Pero pag 24 hours na ay wala pa ring pagbabago, ay panibagong reassessment yung ating gagawin. Siyempre, either continue treatment kasi may mga problemang ganito na inaabot ng week or longer para makarecover sila. Pero kailangan ng masusing pag-aalaga siyempre. At pag hindi pa rin siya makatayo ay dapat alam natin yung mga pamamaraan na pag-roll sa kanya tulad nitong ating ilalagay dito sa screen na mga pamamaraan ng pag-roll sa ating baka. Tulad ng number 1 ay tuck the cow legs in, sabi dyan. Nakapasok yung mga paa niya sa ilalim. Yun kung nakikita nyo dyan sa ating
picture na yan. Ayan na yung number 1. Tapos yung number 2, roll the cows over. Nakapaside naman siya, guys. Kaya ayan, tingnan nyo lang dyan sa may picture na yan na inilagay natin dyan sa screen natin. Then number 3 ay pull the cow's legs back out. Ayun. Tingnan nyo lang din uli dyan sa ating nilagay dyan sa photo. Sa ganyan namang position ay nakakatulong sa kanyang blood flow. At syempre ay repeat natin itong tatlong way na to 2 to 4 times daily. Yung tatlong way na mga yan. At dagdag natin dito yung pag overweight or over sa BCS or under BCS yung ating mga baka during calving ay hindi din maganda, guys. Malaki din yung impact kasi pag sobrang taba siya ay syempre mas maraming trouble sa metabolic problem yung ating mga baka. At ito prevention down cows naman yung isa pang pag-uusapan natin dito. May mga cases na sa paggamit natin ng malalaking bull na hindi appropriate yung pag-select natin ng bulls sa breed ng ating mga baka ay isang impact din yon. Kasi tulad dito sa aming farm, yung aming baka ay Jersey. Then ang gagamitin natin ay Friesian. Siyempre hindi sila compatible, guys, kasi napakalaki ng magiging anak niya ay baka ma-injury yung ating baka, magkaroon ng calving paralysis at mga ibang injury pa kung mahirapan siyang manganak during calving. At syempre malaki yung magiging anak niya pag ganun. Kaya ang ginagamit din namin ay Jersey din na mga bull sa aming pinambibreed sa aming mga baka. May mga chance na ma-injury siya during sa panganganak niya, ganyan. At syempre ang paglalagay ng mineral or supplementation or dusting na magnesium sa damo during spring mab na nila ay before and after calving ay napakahalaga din, guys. At dapat wag maglagay ng calcium supplements sa ating springing mab. At napakahalaga talaga yung pagdadusting at syempre may amount din yan na isi-share din natin sa ating mga susunod pang mga videos kung makagawa pa tayo ng videos about pagdadusting, kasi dusting yung ginagawa namin dito sa aming farm. At yung akin pong isinishare na sa inyo na ito, guys, ay yung akin pong kaalaman at syempre bilang matagal na nagde-dairy farm dito sa bansang New Zealand at ayon din sa mga eksperto ay syempre lagi rin tayong nananaliksik, guys, para alam ko na yung aking sinishare sa inyo ay syempre nasa tama tayo at hindi man tayo veterinary pero based sa ating experience na matagal na tayo nagde-dairy farm dito sa bansang New Zealand ay mas marami na po tayo halos natututunan. At syempre nag-aral din kasi tayo dito ng mga dairy farming, kaya kahit papaano ay nakatulong din sa atin para lalong mapalawig pa o mapalawak pa yung ating kaalaman sa pagdi-dairy farming. At ayun, guys, sana nakatulong na naman po itong information ng inyong kapangarap at ng inyong kapangarap, ng inyong kabaka at kung ano mang itawag nyo sa akin ay at least nakakapag-share ako sa inyo, guys, ng mga ganitong videos lalo na sa mga ating mga kapwa magbabaka, hindi lang po dito sa at syempre sa mga interested din na makapunta dito sa bansang New Zealand balang araw or yung mga nangangarap makapunta dito ay syempre kahit papaano may idea kayo, guys, sa ating mga sinishare na videos. And ayun, pakishare na lang din po yung ating mga videos at kung gusto nyo pa ng mas marami pang videos na aking gagawin ay syempre, guys, pakipollow nyo ako para mas marami pa tayong mabaginan ng mga ganitong mga videos in the future. Kaya ayun, hanggang dito na lamang po ang inyong kapangarap and God bless.